Magandang araw sa inyong lahat. Ako'y labis na nagagalak na makasama kayo sa ating pagninilay-nilay sa araw na ito. Sa mga sandaling ito, tayo ay magkakaroon ng mahalagang pag-uusap tungkol sa isang tanong na tiyak ay mahahalaga sa ating mga puso at isipan. Mahal mo ba talaga ang Diyos? Bakit hindi mo siya pinapansin? Bilang mga tagasunod ni Kristo, mahalaga ang ating relasyon sa Diyos. Ang tanong na ito ay hindi lamang isang simpleng tanong. Ito ay isang pagsasagisag ng ating mga damdamin, ating mga karanasan, at ang ating mga pananaw sa ating relasyon sa Kanya. Sa mundo natin ngayon, napakadaling ma-distract at makalimutan ang mga bagay na talagang mahalaga. Ang ating mga abala, mga responsibilidad at mga suliranin ay maaaring maging hadlang sa atin upang mapansin ang ating Diyos na laging nariyan, handang makinig at umalalay. Ngunit anong ibig sabihin ng tunay na pagmamahal sa Diyos? Paano natin masusukat ang ating pagmamahal sa Kanya? Sa ating pagninilay, nais kong hikayatin kayong magmuni-muni. Isipin natin ang mga pagkakataon na ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa atin. Ang bawat umaga na tayo'y nagigising, ang bawat himala na ating nasaksihan, at ang bawat sagot sa ating mga panalangin, lahat ng ito ay patunay ng kanyang walang kondisyong pagmamahal sa atin. Ngunit bakit nga ba may mga pagkakataon na tila hindi natin siya pinapansin? Marahil ay nagkakaroon tayo ng mga sandali ng pagdududa o kaya naman ay nahuhulog tayo sa mga bagay na hindi naman talagang mahalaga. Sa mga oras na ito, nais kong ipaalala sa inyo na ang Diyos ay hindi nagagalit sa atin. Sa halip siya ay nagmamasid, nagtatanong at umaasam na tayo ay muling bumalik sa Kanya. Hinihimok ko kayong magkomento sa ibaba ng video na ito. Anong mga karanasan ang nag-udyok sa inyo na mahalin ng Diyos? Ano ang mga hadlang na nararanasan ninyo na nagiging dahilan upang hindi siya mapansin? Ang inyong mga kwento ay mahalaga at maaring makatulong sa iba na nararamdaman din ang parehong bagay. Habang tayo ay nagpapatuloy sa ating pag-usap sa temang ito, nais kong ipaalala na ang pagmamahal sa Diyos ay hindi isang bagay na dapat pilitin. Ito ay isang natural na tugon sa ating pagkakaalam sa Kanya at sa Kanyang mga gawa sa ating buhay. Sa mga oras na tayo ay naliligaw ng landas, ang Kanyang mga salita at mga pangako ay nagsisilbing gabay upang tayo ay makabalik sa tamang daan. Isang magandang paraan upang mapalalim ang ating relasyon sa Diyos ay sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng Kanyang salita. Ang mga ito ay nagbibigay sa atin ng lakas at karunungan upang harapin ang mga hamon ng buhay. Ang mga sagot sa ating mga katanungan at ang liwanag sa ating mga dilim ay matatagpuan sa Kanya. Kaya't kung ikaw ay nanonood ngayon at nakakaranas ng mga pagdududa o mga tanong tungkol sa iyong pananampalataya, huwag mag-atubiling magbigay ng iyong saloobin. Ang ating komunidad ay narito upang sumuporta at makinig. Ang bawat komento, bawat tanong at bawat mensahe ay mahalaga sa ating paglalakbay. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, iniimbitahan ko kayong mag-subscribe. Sa ganitong paraan, makakasama ninyo kami sa mga susunod na pagninilay-nilay at mga talakayan na tiyak na makapagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa ating lahat. Sa ating paglalakbay sa araw na ito, sana ay sama-sama tayong matutong mas pahalagahan ang ating relasyon sa Diyos at suriin ang mga dahilan kung bakit siya ay madalas na nalilimutan. Ang ating pagmamahal sa Kanya ay dapat na umusbong mula sa ating puso at sa ating pagninilay. Maaaring natin itong tuklasin ng mas malalim. Kaya't sama-sama tayong magmuni-muni at maghanap ng mga paraan upang mas mapalalim ang ating pagmamahal sa Diyos. Huwag kalimutan na ang Diyos ay palaging nariyan, naghihintay sa atin na lumapit at makipag-ugnayan sa Kanya. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagtangkilik. Sa Mateo 22:37,
itinuturo ni Jesus na ang pinakamahalagang utos ay ang mahalin ng Diyos ng buong puso, kaluluwa at isipan. Ang utos na ito ay hindi lamang isang simpleng panawagan, kundi isang malalim na paanyaya sa atin na suriin ang ating mga puso at isipan. Itinatas nito ang tanong, mahal mo ba talaga ang Diyos? At kung mahal mo siya, bakit hindi mo siya pinapansin? Ang pagmamahal sa Diyos ay dapat na nakaugat sa ating buong pagkatao. Ipinapahayag nito na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang nasusukat sa mga salita, kundi sa ating mga pagkilos. Sa ating pang-araw-araw na buhay, madalas tayong nahuhulog sa bitag ng abala at mga alalahanin. Ang mundo sa paligid natin ay puno ng mga bagay na humihingi ng ating pansin, trabaho, pamilya, mga responsibilidad at kahit ang ating mga libangan. Sa gitna ng mga ito, maaring hindi natin namamalayan na unti-unti na tayong lumalayo sa ating relasyon sa Diyos. Kapag hindi natin siya pinapansin, nagiging simbolo ito ng ating kawalang interes o hindi pagkakaunawa sa kanyang pagmamahal. Ang Diyos ay nariyan, palaging handang makipag-ugnayan sa atin, ngunit tayo ang siyang nagiging hadlang sa ating sarili. Sa panahon ng ating mga pagsubok at tagumpay, madalas nating nalilimutan ang kanyang presensya. Sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan o nahihirapan, tila ang ating unang reaksyon ay ang lumayo, imbes na lumapit sa kanya. Dito nagmumula ang tanong, bakit hindi natin siya pinapansin? Ang pagmamahal sa Diyos ay nangangailangan ng ating aktibong pakikilahok. Hindi ito isang passive na estado, kundi isang aktibong desisyon na dapat nating gawin. Sa ating mga desisyon sa buhay, madalas tayong nagiging makasarili, iniisip ang ating mga sariling interes. Ngunit sa Mateo 22:37, sinasabi sa atin na ang ating puso, kaluluwa at isipan ay dapat na nakatuon sa Kanya. Ang ating pag-ibig sa Diyos ay dapat na mas higit pa sa ating mga personal na layunin at hangarin. Kung talagang mahal natin siya, natural lamang na bigyang pansin natin siya. Mahalaga ring isipin na ang pagmamahal sa Diyos ay hindi isang bagay na nagiging isang obligasyon. Ito ay isang pribilehiyo at isang biyaya. Kapag natutunan nating mahalin ang Diyos, natutunan din nating pahalagahan ang kanyang mga salita at mga utos. Sa bawat pagkakataon na nagbibigay tayo ng oras sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, pagbasa ng Biblia o simpleng pagninilay, nagsisilbing pagsasauli ito ng ating relasyon sa Kanya. Ang bawat maliit na hakbang na ating ginagawa upang makilala siya ng mas mabuti ay nagiging daan tungo sa mas malalim na pagmamahalan. Isang mahalagang aspeto ng pagmamahal sa Diyos ay ang ating pagkilala sa Kanyang mga gawa sa ating buhay. Sa tuwing tayo ay nananalangin at nagiging bukas sa Kanya, natututo tayong makita ang mga biyayang Kanyang ipinagkakaloob. Ang mga simpleng bagay tulad ng pagkakaroon ng pamilya, mga kaibigan at kahit ang mga pagsubok ay mga pagkakataon upang makilala ang Kanyang pagmamahal at pagkalinga. Sa ganitong paraan, ang ating pansin sa Diyos ay hindi lamang nagiging obligasyon, kundi isang natural na tugon sa Kanyang kabutihan. Sa ating paglalakbay bilang mga mananampalataya, mahalaga na patuloy tayong magtanong sa ating sarili. Mahal ko ba talaga ang Diyos? Ang mga tanong na ito ay hindi dapat magdulot ng takot, kundi ng pagninilay. Gamitin natin ang mga pagkakataong ito upang suriin ang ating mga puso at isip. Ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay nag-uudyok sa atin na lumapit sa Kanya, hindi lamang sa mga oras ng pangangailangan, kundi sa lahat ng pagkakataon. Sa ating pag-ibig sa Kanya, makikita natin ang ating sariling pagpapahalaga sa ating relasyon sa Kanya at sa ating kapwa. Sa huli, ang pagmamahal sa Diyos ay isang patuloy na proseso. Ito ay isang paglalakbay na puno ng mga pagsubok at pagkakataon.
Ngunit habang tayo ay patuloy na lumalapit at nagbibigay pansin sa Kanya, unti-unti nating matutuklasan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal, hindi lamang sa Kanya, kundi pati na rin sa ating sarili at sa ating kapwa. Sa bawat hakbang, naway patuloy tayong mapuno ng Kanyang pagmamahal at biyaya, at sa ating mga puso, palaging may tanong, mahal ko ba talaga ang Diyos? Sa Santiago 4:8, sinasabi na lumapit kayo sa Diyos at Siya'y lalapit sa inyo. Ang talatang ito ay nagdadala ng isang mahalagang mensahe tungkol sa ating relasyon sa Diyos at ang ating aktibong papel sa pagbuo ng ugnayan na ito. Sa mundo ng modernong teknolohiya at abala ng buhay, madalas tayong nahuhulog sa bitag ng paglimot o hindi pagpapansin sa Diyos. Ngunit, bakit nga ba natin siya hindi pinapansin? Maraming dahilan kung bakit nagiging mahirap para sa atin na lumapit sa Diyos. Maaaring ito ay dahil sa ating mga alalahanin at suliranin sa araw-araw. Ang mga responsibilidad sa trabaho, pamilya at iba pang obligasyon ay nagiging hadlang upang maglaan tayo ng oras para sa ating espiritual na buhay. Sa bawat araw na lumilipas, tila ba ang ating oras para sa Diyos ay unti-unting nauubos at nagiging mas madali na lamang na ipagpaliban ang ating paglapit sa Kanya. Ngunit ang talatang ito ay nagpapakita ng isang mahalagang pangako. Kapag tayo ay lumapit sa Diyos, Siya rin ay lalapit sa atin. Ito ay isang paanyaya na hindi lamang tayo ang dapat na maghanap sa Kanya, kundi sa Kanyang pagkilos na tayo ay lapitan. Ang paglapit sa Diyos ay nangangailangan ng ating aksyon. Hindi ito isang pasibong proseso. Ito ay nangangailangan ng pagnanais at pagsisikap mula sa ating bahagi. Sa paglapit sa Kanya, ipinapakita natin ang ating pagnanais na makilala Siya at makipag-ugnayan sa Kanyang presensya. Sa ating paglipat-lipat sa mga gawain ng buhay, maaring hindi natin namamalayan na ang ating kaluluwa ay nagiging uhaw at nagugutom sa Kanyang salita at presensya. Habang tayo ay abala, ang ating spiritual na buhay ay nagiging mahina. Ang ating kakulangan sa paglapit sa Diyos ay nagdudulot ng pagkahiwalay. Sa mga pagkakataong ito, maaari tayong makaramdam ng pag-aalinlangan, takot at kawalang katiyakan. Ang ating mga puso ay nagiging malamig at ang ating pananampalataya ay nagiging mahina. Isang mahalagang hakbang upang mapanatili ang ating koneksyon sa Diyos ay ang pagtukoy sa mga bagay na tunay na mahalaga. Kung tunay nating mahal ang Diyos, nararapat lamang na bigyang pansin Siya sa ating mga buhay. Ang paglapit sa Kanya ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang pagkakataon para sa atin na makatagpo ng kapayapaan at kagalakan sa Kanyang piling. Sa bawat panalangin, pagbabasa ng Biblia o simpleng pagninilay sa Kanyang mga aral, tayo ay lumalapit sa Kanya at nagiging mas malapit sa Kanyang puso. Minsan, ang ating pagkalimot sa Diyos ay nagmumula sa ating hindi pagkakaunawa sa Kanyang pagmamahal. Sa 1 Juan 4:19, sinasabi na tayo ay nagmamahal dahil Siya ang unang nagmahal sa atin. Ang ating kakulangan sa pagpansin sa Diyos ay maaaring dulot ng hindi natin pagkilala sa lalim at lawak ng Kanyang pagmamahal sa atin. Kapag natutunan nating tanggapin ang Kanyang pagmamahal, nagiging madali para sa atin na maipadama ang ating pagmamahal pabalik sa Kanya. Sa bawat hakbang ng ating buhay, isipin natin na ang ating paglapit sa Diyos ay isang pagsasakripisyo, hindi lamang para sa Kanya kundi para sa ating mga sarili. Sa ganitong paraan, ang paglapit sa Diyos ay nagiging isang mahalagang bahagi ng ating buhay. Huwag nating kalimutan na ang Diyos ay laging nandyan, handang tumanggap sa atin anuman ang ating mga pagkukulang. Ang Kanyang pagmamahal ay hindi nagbabago kahit na tayo ay napapalayo. Sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan, ang pinakamagandang hakbang ay ang lumapit sa Kanya at humingi ng tulong.
Ang paglapit ay hindi lamang nagdadala ng kapayapaan, kundi nag-uugnay din sa ating tunay na layunin sa buhay, ang maging mas malapit sa ating manlilikha. Sa bawat araw na lumilipas, pag-isipan natin ang ating relasyon sa Diyos. Huwag tayong magatubiling maglaan ng oras upang lumapit sa Kanya. Sa ating mga simpleng hakbang patungo sa Kanya, makikita natin ang Kanyang mga kamay na nakabukas, handang umalalay at tumanggap. Sa halip na pagtuunan ng pansin ang ating mga alalahanin, itaas natin ang ating mga puso at isip sa Kanya at makikita natin ang Kanyang mga biyaya na bumubuhos sa ating mga buhay. Mahalaga ang pagtuklas sa ating relasyon sa Diyos at isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit may mga pagkakataon tayong hindi siya pinapansin ay ang ating kakulangan sa pag-unawa sa Kanyang pagmamahal sa atin. Sa 1 Juan 4:10, sinasabi na tayo ay nagmamahal dahil siya ang unang nagmahal sa atin. Ang kaalamang ito ay dapat maging batayan ng ating pananampalataya at ugnayan sa Kanya. Sa tuwing nagkukulang tayo sa pagtuon at pagbigay pansin sa Diyos, ito ay nagmumula sa ating kakulangan ng kaalaman at pagtanggap ng Kanyang walang kondisyong pagmamahal. Madalas sa ating pang-araw-araw na buhay, ang mga alalahanin at abala ay nagiging dahilan upang mapabayaan natin ang ating espiritual na buhay. Ang patuloy na paghahanap sa material na bagay at ang pagtuon sa mga suliranin at hamon ng buhay ay nagiging hadlang upang mapansin natin ang Diyos sa ating gitna. Sa halip na lumapit sa Kanya sa panalangin o pagninilay, madalas tayong nagiging abala sa mga bagay na hindi naman talaga nagbibigay ng tunay na kasiyahan o kapayapaan. Ang ating kakulangan sa pagtuon sa Diyos ay nagiging sanhi ng ating distansya sa Kanya. Subalit sa oras na tayo ay lumingon at tumingin sa Kanya, makikita natin ang Kanyang mga kamay na nakabukas at handang tumanggap sa atin. Ang hindi natin pagpansin sa Diyos ay hindi simpleng pagwawalang bahala. Ito ay maaring naguugat sa ating mga takot at pagdududa. Maraming tao ang nag-aalinlangan sa Kanyang pagmamahal, iniisip na hindi sila karapat-dapat sa mga biyayang Kanyang ipinagkakaloob. Ngunit ang katotohanan ay ang Diyos ay hindi nagtatangi ng Kanyang pagmamahal. Siya ay nagmamahal sa atin kahit na tayo ay may mga kamalian at pagkukulang. Ang Kanyang pag-ibig ay hindi nakasalalay sa ating mga gawa, kundi sa Kanyang kabutihan at malasakit. Kung tunay nating mauunawaan ito, magiging mas madali para sa atin na lapitan siya at ipakita ang ating pagmamahal pabalik sa Kanya. Sa ating buhay, kailangan nating patuloy na maghanap ng mga paraan upang maipakita ang ating pagmamahal sa Diyos. Ito ay hindi lamang sa mga panalangin kundi sa ating mga aksyon at relasyon sa ibang tao. Ang ating pag-ibig sa Diyos ay dapat na magkaroon ng konkretong anyo sa ating mga gawain. Ang pagtulong sa kapwa, ang pagiging mapagbigay at ang pagpapalaganap ng kabutihan ay ilan sa mga paraan upang ipakita ang ating pagmamahal sa Kanya. Sa tuwing tayo ay nagmamahal sa iba, tayo ay direktang nagmamahal din sa Diyos. Kapag tayo ay nagiging abala sa ating mga sarili at naliligaw sa ating mga layunin, ang paalala ng 1 Juan 4:19 ay nagsisilbing gabay. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nagwawagi sa ating mga pagkukulang. Sa halip, ito ay nag-aanyaya sa atin na muling bumalik sa Kanya. Ang ating kakayahang umibig sa Kanya ay isang tugon sa Kanyang paanyaya at pagmamahal. Dapat nating malaman na sa bawat pagkakataon na tayo ay bumabalik sa Kanya, Kanya tayong tinatanggap ng may galak at pagmamalasakit. Kaya sa mga sandaling pakiramdam natin ay naliligaw tayo o hindi natin siya pinapansin, alalahanin natin na laging nandyan ang Diyos, handang tumanggap at magbigay ng pagmamahal. Ang Kanyang pagmamahal ay hindi nagmamaliw at palaging nandyan upang tayo ay iangat at palakasin. Sa ating pagninilay-nilay,
dapat tayong maging mapanuri sa ating mga puso at isipan. Suriin natin kung ano ang nagiging hadlang upang hindi natin siya mapansin at muling balikan ang kanyang mga salita at mga pangako. Sa susunod na bahagi, magkakaroon tayo ng panalangin, isang pagkakataon upang ipahayag ang ating pasasalamat at humiling ng tulong na mas mapalalim ang ating pagmamahal sa Diyos, na siya mismo ang nagbigay sa atin ng buhay at pag-asa. O Diyos, na puno ng pag-ibig at awa, lumalapit kami sa iyo ngayon na may mga pusong naguguluhan at mga isipan na puno ng tanong. Sa mundong ito, tila napakaabala ng lahat, at sa gitna ng mga alon ng buhay, kami ay madalas na naliligaw sa landas. Ikaw, na aming Ama, kami ay humihingi ng liwanag at gabay. Mahal na mahal ka namin, subalit sa aming mga pang-araw-araw na gawain at mga pagsubok, kami ay nalilimutan ka. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at sa mga oras na hindi ka namin pinapansin. Sa aming mga puso, alam namin ang halaga ng iyong presensya, ngunit madalas kami ay nahuhulog sa mga abala ng mundong ito. Ang mga alalahanin, ang mga responsibilidad at ang mga tukso ay tila nagiging hadlang sa aming tunay na relasyon sa iyo. Sa kakatwang paraan, kami ay nahuhulog sa mga bagay na walang halaga at nalilimutan ang mga bagay na tunay na mahalaga. Tulungan mo kami na muling mapagtanto ang iyong kahalagahan sa aming buhay. Ituro mo sa amin ang halaga ng pakikipag-ugnayan sa iyo, hindi lamang sa mga pagkakataong kami ay nangangailangan, kundi sa bawat sandali ng aming paglalakbay. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ang iyong mga gawa sa paligid namin at sa aming mga puso. Nais naming maramdaman ang iyong pag-ibig sa bawat hakbang na aming ginagawa. O Amang mapagmahal, sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan at naliligaw, bigyan mo kami ng lakas na lumingon sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay at nag-iisa, ipaalala mo sa amin na ikaw ay laging naririyan, handang makinig at umalalay. Ipinapanalangin namin na sa bawat pagsubok na aming kinakaharap, kami ay hindi mawasak, kundi lalo pang lumakas sa aming pananampalataya. Gawin mo kaming mga ilaw sa madilim na mundo, mga saksi ng iyong pagmamahal at awa. Nais naming maging instrumento ng iyong kapayapaan at pag-ibig, lalo na sa mga tao sa paligid namin na maaaring nawawalan ng pag-asa. Ipaabot mo sa amin ang tamang mga salita at aksyon na makakapagbigay ng inspirasyon sa iba. Sa aming mga pamilya, komunidad at sa sinumang aming nakakasama, hayaan mo kaming maging simbolo ng iyong pagmamahal. Sa mga oras ng pagdududa, tulungan mo kaming magkaroon ng katatagan. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan at walang makitang solusyon, ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming kanlungan at lakas. Ipinagdarasal namin ang mga taong nawawala sa landas, mga taong hindi nakakaramdam ng iyong pagmamahal at pagkalinga. Maging sila man ay nasa mga sulok ng ating lipunan na tila nalimutan o sa mga puso na puno ng takot at pangamba, tulungan mo silang makatagpo ng liwanag at pag-asa. O Diyos, kami ay lumalapit sa iyo na may mga pusong naguguluhan, at sa bawat hikbi at dalangin, kami ay umaasa na kami ay marinig mo. Sa mga panahon ng kasiyahan at kalungkutan, naway lagi kaming maging mapagpasalamat sa mga biyayang iyong ipinagkakaloob. Ituro mo sa amin ang kahalagahan ng pasasalamat kahit sa mga maliliit na bagay. Sa mga simpleng sandali ng buhay, naway hindi namin kalimutan ang iyong mga gawa, ang mga milagro na patuloy mong ginagawa sa aming paligid. O Diyos, sa aming pagtahak sa landas na ito, nais naming muling ilapit ang aming mga puso sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay naligaw, naway patuloy mo kaming ituwid at gabayan. Ipinapanalangin namin ang mga tao sa aming paligid, ang mga mahal sa buhay at maging ang mga estranghero na aming nakakasalubong.
Hayaan mo silang makatagpo ng pag-ibig at kapayapaan na nagmumula sa iyong presensya. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, sa bawat desisyon na aming gagawin, naway maging ayon ito sa iyong kalooban. Iparamdam mo sa amin ang iyong pagmamahal sa mga simpleng bagay, sa mga ngiti ng mga tao, sa mga yakap ng aming mga mahal sa buhay. Ipaabot mo sa amin ang iyong mga mensahe sa pamamagitan ng mga pangyayari sa aming buhay at bigyan mo kami ng karunungan upang maunawaan ang mga ito. Nais naming tanungin ng aming mga puso, mahal mo ba talaga ang Diyos? Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw, naway lagi naming matagpuan ang sagot sa tanong na ito sa pamamagitan ng aming mga gawa, sa aming mga desisyon at sa aming mga panalangin. Sa bawat pagangat ng aming mga kamay sa iyo, naway maramdaman namin ang iyong yakap at pagtanggap. O Diyos, sa mga oras na kami ay nahihirapan at naguguluhan, tulungan mo kaming magpakatatag. Ipinapanalangin namin ang mga puso na nawawala ng pag-asa, ang mga isipan na naliligaw, at ang mga kaluluwang inuubos ng takot. Hayaan mo silang marinig ang iyong tinig na nag-aanyaya sa kanila na lumapit, na magtiwala, at muling maniwala sa iyong kabutihan. O Diyos na puno ng liwanag at pag-asa, sa mga oras na kami ay naguguluhan at tila naliligaw ng landas, kami ay patuloy na lumalapit sa iyo, umaasa sa iyong walang hangang awa at pag-ibig. Sa mga pagkakataong kami ay nababalot ng kadiliman, ng takot at pangamba, naway patuloy mong ipakita ang iyong liwanag sa aming mga puso. Ituro mo sa amin na sa kabila ng mga pagsubok at hamon, ang tunay na kapayapaan at kaligayahan ay nagmumula sa iyong pagkakaroon sa aming buhay. Amang mapagmahal, kami ay humihingi ng isang pusong marunong makakita ng kabutihan sa bawat tao at sitwasyon. Sa gitna ng mga alalahanin at pagkabahala, bigyan mo kami ng kakayahan na makita ang iyong mga gawa sa aming paligid. Ipaabot mo sa amin ang mga mensahe ng pag-asa at pag-ibig na iyong ipinapadala sa amin sa pamamagitan ng mga tao, sa mga simpleng bagay at sa mga sariwang pagkakataon na aming natatagpuan. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, ituro mo sa amin na ang mga pagsubok ay hindi hadlang kundi mga pagkakataon upang lumago at maging mas malapit sa iyo. O Diyos, sa mga sandaling kami ay nawawala ng pag-asa, bigyan mo kami ng lakas na muling bumangon at lumaban. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, naway patuloy mo kaming gabayan sa tamang landas. Ipinapanalangin namin ang mga taong nawawala sa kanilang mga pangarap, ang mga naligaw ng landas at ang mga naguguluhan sa kanilang mga desisyon. Naway maabot mo ang kanilang mga puso at bigyan sila ng bagong pag-asa at inspirasyon. Ipabot mo sa kanila ang iyong pagmamahal at ipaalala sa kanila na sila ay mahalaga sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay nakaharap sa mga pagsubok, tulungan mo kaming maging matatag at mapanatili ang aming pananampalataya. Ipinapanalangin namin ang mga tao sa aming paligid na may mga pagsubok at hamon. Naway maging ilaw kami sa kanilang mga buhay na magdadala ng pag-asa at liwanag sa kanilang mga madilim na sandali. Ipaabot mo sa amin ang mga tamang salita at pagkilos na makakatulong sa kanila na muling bumangon at mangarap. O Diyos, habang kami ay naglalakbay sa landas ng buhay, tulungan mo kaming maging mapagpasalamat sa bawat biyayang iyong ipinagkakaloob. Kahit sa mga maliliit na bagay, ituro mo sa amin ang kahalagahan ng pasasalamat sa bawat araw, sa mga simpleng sandali ng kasiyahan at sa mga pagkakataong kami ay nagkakaroon ng mga tagumpay. Naway hindi namin kalimutan ang lahat ng magagandang bagay na iyong ginawa para sa amin. Sa bawat umaga, naway tayo ay bumangon na may pusong puno ng pasasalamat at pag-asa. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan kung paano namin maipapakita ang aming pagmamahal sa iyo, tulungan mo kaming ipakita ito sa pamamagitan ng aming mga gawa.
Naway ang aming mga desisyon at mga hakbang ay ayon sa iyong kalooban. Ipaabot mo sa amin ang mga pagkakataon na makapaglingkod sa iba, lalo na sa mga nangangailangan. Sa aming mga simpleng pagkilos ng kabutihan, naway magdulot ito ng mas malalim na koneksyon sa iyo at sa iba. O Diyos, sa huli, nais naming ipagdasal ang bawat isa sa amin na narito ngayon. Hayaan mo ang aming mga puso ay mapuno ng iyong pagmamahal at pagkalinga. Sa mga oras ng hirap at pagsubok, naway lagi naming ipaalala sa aming sarili na ikaw ang aming kanlungan. Ipinapanalangin namin ang mga tao sa aming komunidad, sa aming mga pamilya at sa mga estranghero na aming nakakasalubong. Naway madama nila ang iyong presensya at ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. Aming Ama, sa lahat ng ito kami ay umaasa at nagtitiwala sa iyong mga pangako. Itaas mo ang aming mga puso sa iyong trono ng biyaya at sa bawat araw na lumilipas, naway patuloy kaming lumago sa aming pananampalataya at pagmamahal sa iyo. Salamat sa iyong walang katapusang kabutihan at pagmamahal. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus, kami ay nananalangin. Amen. Sa pagtatapos ng ating devotional na ito, nais kong ipaalala sa bawat isa sa atin ang kahalagahan ng ating relasyon sa Diyos. Sa mga tanong na, mahal mo ba talaga ang Diyos? At bakit hindi mo siya pinapansin? Nagbigay tayo ng puwang upang magmuni-muni sa ating mga puso at isipan. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang isang tradisyon o obligasyon, kundi ito ay isang buhay na ugnayan na dapat nating pagyamanin araw-araw. Isipin mo ang isang kaibigan na laging nandyan para sa iyo, handang makinig at tumulong sa oras ng pangangailangan. Ganon din ang ating Diyos. Nais niya tayong makilala at higit sa lahat, nais niyang makasama tayo sa ating mga pinagdadaanan, sa ating mga tagumpay at pagkatalo. Ang tanong ay, gaano natin siya pinapahalagahan? Gaano tayo naglalaan ng oras upang makipag-usap sa Kanya? Sa ating abalang mundo, madalas tayong naliligaw ng landas at nalilimutan ang ating pag-uusap sa Kanya. Minsan, nagiging abala tayo sa mga bagay ng mundo, trabaho, mga responsibilidad at mga alalahanin. Pero sa kabila ng lahat ng ito, laging nandyan ang Diyos na nag-aantay na tayo ay lumapit sa Kanya. Walang kondisyon ang Kanyang pagmamahal. Ito ay walang hanggan at walang kapantay. Kaya't kung may pagkakataon tayong makalimot sa Kanya, ito ay panahon upang muling pag-isipan ang ating mga prioridad. Ang pagmamahal sa Diyos ay hindi lamang isang damdamin, kundi ito ay isang desisyon na ating ginagawa araw-araw. Sa mga sandaling tayo ay nadidismaya o nalulumbay, alalahanin natin na hindi tayo nag-iisa. Ang Kanyang mga salita ay nagbibigay ng liwanag at pag-asa sa ating mga madidilim na sandali. Ang pagsasauli ng ating atensyon at pagmamahal sa Diyos ay isa sa mga pinakamahalagang hakbang na maaari nating gawin, hindi lamang para sa ating sarili, kundi pati na rin sa ating mga mahal sa buhay. Kapag tayo ay nagiging mas malapit sa Kanya, ang ating mga puso ay napupuno ng kapayapaan at kagalakan na hindi maipaliwanag. Sa mga susunod na araw, hamunin natin ang ating mga sarili na bigyang pansin ang ating espiritual na buhay. Maglaan tayo ng oras upang manalangin, magbasa ng Biblia at magnilay. Subukan nating maging mas mapanuri sa ating mga gawain at ugali. Paano tayo makapagbibigay ng mas maraming puwang para sa Kanya sa ating mga isip at puso? Sa pamamagitan ng simpleng mga hakbang, maaari tayong makapagbigay ng bagong buhay sa ating pananampalataya. Huwag tayong matakot na tanungin ang ating sarili kung tunay ba ang ating pagmamahal sa Diyos. Ang proseso ng pagtatanong at pagninilay-nilay ay bahagi ng ating paglalakbay. Kapag nahanap natin ang mga sagot, makikita nating mas maliwanag ang ating landas at mas matatag ang ating ugnayan sa Kanya. Ang ating buhay
ay puno ng mga pagkakataon upang ipakita ang ating pagmamahal hindi lamang sa Diyos, kundi pati na rin sa ating kapwa. Isang mahalagang hakbang ay ang pagbabahagi ng ating mga karanasan at sakripisyo sa ibang tao. Sa ating pagbabahagi, tayo rin ay lumalago. Ang ating mga kwento ay maaaring maging inspirasyon sa iba at tayong lahat ay nagiging bahagi ng isang mas malawak na layunin. Sa huli, naway ang ating pagninilay sa mga katanungang ito ay magsilbing gabay na magdadala sa atin sa mas malalim na ugnayan sa Diyos. Huwag nating kalimutan na Siya ay laging nandyan, handang makinig at tumulong, at ang ating pagmamahal sa Kanya ay dapat na magpakita sa ating mga gawa at salita. Tayo ay magpatuloy na lumakad sa landas ng pananampalataya at sa bawat hakbang, dalhin natin ang liwanag ng Kanyang pagmamahal sa mundo.